Saldi ko ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, hindi yan talaga ng magnanakaw. Kaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nila meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng puto. Ganun din si Saldi ko. Para-paraan lang niya yan para magatakas. Abante. Okay, ito ang mensahe ko sa son of appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Babalik ka talaga natin Pilipinas. Bagong Pilipinas, ito na yung bagong Pilipinas ngayon. Ang nagawa ng bagong Pilipinas, korupsyon. Ibalik ang droga, ibalik ang kaligutan ng ating bansa. Yan ang nagawa ng bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, Robin Padilla, na kailangan magpa-drug test ng lahat ng mga dapat na maupo ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, may mga nagagawa eh. Hindi magnanakaw. Akala niyo inimbestiga nila 125 million lamang. Samantayan yung kay Zaldico na budget na ninakaw niya 500 billion. Kay Martin Romualdez naman 500 billion. Bakit hindi itinatawag sa House of Representatives? At bakit hindi inimbestigahan ni Lisa? Napakarami nilang ninakaw eh. Saan napunta? Samantala, si Rimulya na gusto niyang hawakan ng umuspa. Kasi alam nila, kasi ang unang hindi ko nakakalimot, gusto niya magpapalit sa sa Comelec. Papalitan niya si, pero yan. Yan mo ang gusto niya kasi, siya ang hawak sa lahat ng butante. Ngayon, ang papanalong nila ang gusto niya. Ngayon, hindi lang gusto tapilano na yun. Ngayon naman ang gusto niya magpapalit sa ombudsman. Tanga para daw ang pagkabilis ng impeachment sa BP Sara. Napakawawalang hiya ng mga yan. Bakit sila sumusuay sa Supreme Court? Ang Supreme Court mismo ang nagsabi na itigil at ibasura na ang impeachment kay BP Sara. Pero ang mga buhaya, nilalabanan nila ang Supreme Court. Napakawalang hiya ninyo. Pinakataas-taas ang hukuman sa Republika ng Pilipinas, susuway ninyo. Sino ba kayo? Mga buhaya. Kasan dyan sa Ang masakit pa dyan, ginamit lang siya ng administrasyon. Ginamit nila ng administrasyon. Ngayon wala na siyang pakinabang, tinanggal na siya sa posisyon. Ang sakit sa pakinabang doon. Oo, na kanyang dapat at pababain na sa pwesto ang mga politiko na yan. Hindi tayo dapat matakot sa mga baril nila. Hindi tayo dapat matakot sa mga posisyon nila. Kasi kung hindi dahil sa atin, wala siya sa posisyon nila. Oo. Ako halos sa lahat ng rally, nandun ako. Nagsasalita. Noong rally natin dito, sa Etos Ride dito mismo, nagsalita rin ako noon. Pag uwi ko, hinabol ako ng mga hampas lupa. Akalanin mo, papakulong nila ako, wala naman akong kaso. Nagtago ako doon sa Bulacan. Almost 8 months ako nagtago dahil hinahanap ako. Sinasabi pa nila, bayaran ako, di piso wala akong bayad. Binayaran ako ni PRRD. Doon sa magandang loob ng ginawa niya sa ating bansa. Hindi pera ang binayad niya sa akin. yes. Hindi pera. Oo, yun man lang kaligtasan natin, malaki na yun eh. Malaking bayad na yun para sa atin. Kala di mo pagkaroon dito, hinahanap ako ng mga pulis doon sa Baseco, Metro Manila. Thank you, sir. Pero hindi ako matatakot. Ayun, nandito na naman ako, lumabas na naman ako. Kaya thank you sa ating lahat. Kaya dapat mamaya 5:30 sa lahat na nanonood sa mga Pilipino, pumunta ka rito sa Etos Ride, sa Robinson Galleria para ipakita natin sa mga buhaya niyang hindi tayo nasisindak sa kanilang mga sungay. Oo, thank you very much. Thank you, boss. Sa una pa lang. Hindi ako maniniwala si Zaldico ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, hindi yan talaga ng magnanakaw. Kaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nila meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng puto. Ganun din si Zaldico. Para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir,
karapatan natin na kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilya. Yes, of course. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kabanang bayan na ninakaw at inain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating hungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer na tayo nagbabayad ng buwis at kinakain namang nila. Kaya dapat natin bawiin ang lahat ng mga ninakaw nila. Kailangan maibalik yan sa kaban ng bayan. Yan ang dapat natin gawin. Sir, ano naman masasabi mo kay Benny Abente? Okay, ito ang mensahe ko sa son of hindi, appointed son of Comelec. Ikaw, Congressman Abante, para kang hipon. Utak hipon, si Congressman Abante, utak hipon. Bakit ko sinabing utak hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang utak pati tae. Hindi niya napaghihiwalay ang tama't mali. Akalanin mo, binabaha ang Luzon. Ang palpak na flood control ay nasa Luzon. Ang iniimbestigahan niya nasa Davao. Akalanin mo ang palpak na flood control nasa Luzon. Ang palpak na budget, eto ngayong administrasyon ni BBM. Tapos, ang linubog ng baha, Luzon, ang iniimbestigahan Davao. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung paano nanalo yung appointed son ng Comelec na yan eh. Hindi naman binoto ng tao, pero naupo. Oo. Kaya yan ang mensahe ko kay Abante. Utak hipon, naghalo ang tayo pati utak. Hindi na tayong pag-iwalayin at tama't mali. Yun lang. Sir, opinion mo na ayaw niyo ipatawag si Pagayo doon sa Sino? ayaw niyo ipatawag si Pagayo. Abante. Ayaw nang ipatawag. Eh, bakit kaya ayaw nang ipatawag? Kasi marami to sila ginagawa. Wow! Abante, wag kang tuwag! Nung mga vlogger ng DDS, pinatawag mo eh. Sabi mo, ayaw mo ng fake news. Kung mga loyalistang fake news, hindi mo pinapatawag. Pero pag DDS, ino-content nyo. Ngayon, imbestigahan yung sarili nyo at i-contact ninyo ang mga sarili nyo. Bakit? Para ba't hindi pa patawag, marami daw siyang trabaho? Samantalang pag DDS vlogger, nag-post lang. Kahit nag-comment lang, pinapatawag. Ayaw daw ng fake news. Samantalang siya mismo, fake news. Yan ang dapat natin gawin. Huwag tayong magpapatakot sa kanila. Oo. Eh kung gusto nila akong kasuhan, eh kasuhan niyo ako. Mauuna nga lang ako. Hindi mo makikita. Pero susunod din kayo. Okay rin eh. Thank you bro. Ilang taon lang